Hi guys! Good morning po sa lahat ng mga followers ko and lalo na sa mga aspiring teachers na nagtatanong tungkol po sa language cert. So, today is Friday po and nandito ako ngayon sa faculty room namin. So, since mag-isa lang ako, wala pa yung mga kasama ko, so naisip ko mag-vlog. So, yung topic po natin today is about kung anong mga preparations yung gagawin mo in case na nagpaplano ka or magte-take ka ng language cert ASOL. Depende na sa'yo kung C1 or C2 kasi magkaiba po yung payment or fee ng exam na yun and iba rin yung required score ng C1 and C2. Pero ang tinake ko po nung nasa Pinas pa ako ay yung C1. By the way, just to clarify, ang language cert ASOL po ay accepted lang sa Teaching Council ng New Zealand. Pero sa pag-apply po ng straight to residence, lalo na sa mga secondary teachers, ay hindi po siya ina-accept ng Immigration of New Zealand. So, ginamit ko lang po siya nung nasa Pinas pa ako kasi bumagsak ako sa PTE nung first take ko dyan sa Pinas. So, para makakuha ako ng teaching certificate, ng provisional practicing certificate from Teaching Council, kaya nag-take po ako ng language cert. Pero, pagdating ko po dito sa New Zealand, ay nag-take ulit ako ng PTE para po malodge ko yung straight to residence visa application para sa pamilya ko. Kasi, as principal applicant, dapat po makakuha ka ng 58 dun sa PTE at yung iyong partner or husband or dependents ay dapat makakuha ng 36 overall score sa PTE para sa residence or straight to residence visa application. So, doon na po tayo sa preparations. Kung mag-take ka ng language cert, syempre po, dapat number 1 doon, maganda yung or high quality yung laptop mo. Kasi mag-i-install ka po doon nung test, questionnaire. May ipapa-install po sa'yo yung language cert. Kung hindi kaya ng memory ng laptop mo, so hindi mo po yun ma-install. Okay, yun yung naging problem ko. Kaya, nanghiram pa ako dati ng laptop sa batchmate ko nung high school. And then, number 2, bibili ka ng, or dapat meron kang headset with microphone. So, dapat yung clear mong maririnig yung kausap mo sa computer, yung proctor mo. Tapos, dapat clear din niyang maririnig yung boses mo. Kasi, yung exam ay may speaking part. Or yung exam ay binubuo ng dalawang parts, yung spoken and written exam. Sa written exam, yun ay binubuo ng listening, reading, and writing. Yun yung written exam. So, separate mong ito-take yung spoken exam or speaking at separate din yung written exam. So, depende sa'yo kung anong oras o araw. Ikaw po yung mamimili. And another preparation sa third na dapat ay malakas or hindi disrupted yung internet connection mo. Dapat hindi pa wala-wala yung internet. Stable and strong. And number 4 po ay dapat meron kang room na dun ka magte-take na dapat hindi ka maredisturbo kasi bawal po yun na may makita silang ibang tao or ibang nagsasalita. Dapat ikaw lang yung nandun sa room. So, ilalak mo yung room, pati bintana dapat sarado. So, dapat ikaw lang yung tao sa room. Walang disturbo. Kaya po, sa pagpili din ng time, pag nag-book kayo, dapat piliin mo yung time na wala kang ibang kasama sa bahay, lalo na dun sa room. Tapos, walang disturbo, walang maingay, kahit mga aso ng kapitbahay, dapat walang maririnig. And then, number 5 is, syempre yung sarili mo. Dapat prepared ka physically, mentally, and financially. Physically kasi dapat syempre, alerto ka, wala kang
nararamdaman na masakit sa katawan mo, mentally, dapat okay yung mind mo, presence of mind, para hindi ka bumagsak. Tapos financially, syempre po, may bayad, may kamahalan din yung exam. So, dapat ready ka. Tapos, ang pang-anim ay yung passport. Kasi yun po yung magsaserve na valid identification card or ID mo sa pag-take na exam. So, kailangan po yun at hahanapin po yun bago ka po mag-take. So, ang kaibahan po ng PTE at language cert, ang language cert po ay gagawin or pwedeng gawin sa bahay, PTE ay sa centers. At ang language cert po ay may proctor, may kausap kang tao bago po mag-test or mag-exam. Lalo na po sa speaking exam, ang magtatanong po sa iyo or yung kakausap sa iyo mismo or yung proctor. So mostly ay mga situational po yung tanong. Titingnan ka niya kung paano ka mag-respond, tapos